gawin mo sa asawa mo? Robot? Ha? Susiyan mo, parang window machine. Shhh! Kailangan mo pera! Pera. Yan lang. Pero sa mga sikretong bagay, wala. Hindi ka na mamumuhay sa ito. Yes. Maging tapat tayo sa Panginoon, naging tapat tayo sa kapwa natin, tapat tayo sa bawat isa. Amen? Amen. Ang problema. Amen. May problema ba? Wala. Walang problema. Pagka ang buhay ay naging tapat sa Panginoon, kaya manahan ka sa katotohanan. Ngayon, sabi nga mga kapatid ko, ng 2 Timothy chapter 4, for the time will come when men will not put up with sound doctrine. Wala na. Hindi na makikinig daw sa maayos na pangangaral salita ng Diyos. Lumilihis na mga kapatid. Amen. Amen. Lumilihis na. Kaya kahit ng mga mananampalataya mga kapatid ko, minsan ganado pa rin tumingin sa iba. Kaya magagalit, mga boys. Pag nakakita ng sexy, medyo tumatalon-talon yung paa eh. Yun na lang, misis mo, tingnan mo, sexy yan. Sexy. Sexy. Yun lang, okay. Totoo yun. Yan yung cause sa mga problems na yun. Yes. Ayun. Diba mga kapatid? Amen. Amen. Hallelujah. Yung kapitbahay namin mga kapatid ko, mga 70 years old, sabi niya, namatay ang asawa niya, nabundol ng motor. Nabundol ng motor, mga 70 plus na siya. Sinabi na nga sa space, 70 plus na siya. Nabundol ng motor yung asawa niya, nakabundol, bata pa, wala lisensya, nakakulong. So, mga after or 3 months siguro, sabi niya sa anak niya, pinito rin naman ang anak niya. Sabi nung, gusto mo mag-asawa? Gusto mo mag-asawa? Ganun naman lumakad eh. Gusto ko lang mag-asawa, 70 years old? Huh? Gusto si Lolo, buhay pa ba yan? 70 years old, gusto ko mag-asawa? Ang hindi mo din. Ang tanong, gusto ka ba ng mapapag-asawa mo? Eh yung problema, ayaw mo ng babae. Eh bata-bata, ginaya pa mga kapatid si Freddy Aguilar. 60 years old, kumuha ng 16 years old. Ano nga, sabi ng kalabaw. Grabe. Sabi ko, 70 years old ka? Sa lamlog mo, mag-asawa pa yun? Ikamusta mo si Lolo? Buhay pa ba? Baka hindi naman makalakad si Lolo eh. Ano ba gagawin ni Lolo? Papira Lolo naman. Mag-asawa ka pa. Yung Lolo mo, hindi na nga makakilos eh. Papira. Bitin pa yung Lolo mo. Wala mo eh. Wala na. Hallelujah. Kaya sabi ko, maganda siya mag-ikot ka sa Panginoon. Hindi importante. Ngayon sa panahon ito mga kapatid ko, ang paglilingkod sa Diyos ang pinaka-importanting bagay na gagawin ng bawat tao ngayon. Dahil nga, ano man ang mangyari sa atin, safe na tayo. Ang mahalaga, safe ka. Ito importante, safe ka. Ano man ang mangyari sa'yo, magdilito ka man isang araw, safe ka, punta kang langit. Yes. Ito importante. Amen? Amen. Kaya maniguro ka na. Siguraduhin mo talaga ang buhay mo. Bakit? Bay, sino ba nakakalam mga kapatid? Wala naman nakakalam, di ba? O meron ba nakakalam, yung Tacloban, tirahin mga kapatid ko na tayo kong Yolanda. Yolanda na ito, no? Grabe, ang lakas-lakas, siglan number 4. Ang daming namatay. Sino nakakalam? Tumihayang na lang lahat doon mga kapatid. Inanod ng mga tubig, hinampas ng mga alon. Pero mo mga kapatid, yung bagyo, sinamahan pa ng magtaas ng dagat. Doon sila nagulat kasi ang expectation nila, bagyo lang, hangin lang, mga kapatid, ulan lang. Hindi nila alam, may dagat pa lang umarsa. Yes. Hinampas sila. Wasak-wasak yung mga bahay. Yun ang matindi. Hindi nila mga kapatid inaasahan. Sino man nakakaalam? Yes. Wala nga nakakaalam. Isa lang ang nakakaalam. Ang Diyos lang nakakaalam. Kaya sa hindi mo alam, ipinapaalam sa'yo. Para malaman mo. Upang pag malaman mo, matutunan mo. Pagka natutunan mo, ipapabuhay mo. Yes. Pag ipapabuhay mo, safe ka. Yes. Ayos ba? Amen. Yun. Hindi mo nalaman eh. Hindi nila nalaman mga kapatid. Abay, kung alam nila, kung mag-ano pa ba sila doon, meron ng babae rin, kapit ng kapit mga kapatid sa bintana, nung hinampas, laglag eh.
Pinakita lang mga kapatid. Pati yung mga reporter, umiyak na, sabi katapusan na raw nila eh. Totoo yun. Wala kasi nakakaalam talaga mga kapatid. Amen? Sino ba nakakaalam? Metro Manila, tirahin ko ng 8.5 na lindol. Wala nakakaalam yan. Ang mahalaga, ano man ang mangyari, safe tayo. Nasa kamay ka ng Panginoon, Yes. wala kang katatakutan. Sigurado mga kapatid, tapos na yung problema mo. Tapos na mga kapatid yung kahirapan. Tapos na ang pagluha. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang lahat mga kapatid. Pag dumating na yun, huwag mo lang pilitin. Hayaan kong dumating. Yung iba, pinipilit eh. Pinipilit na pumunta na roon eh. Nagmamadaling pumunta. Anong ginagawa? Umiinom ng Rocky Milk. Alam niyo, Rocky Milk, lasong sa daga. Umiinom ng cyanide. Nagmamadali. Ang problema, hindi naman makakarating doon yan eh. Doon yun sa lalim. Doon sa impyerno. Kaya tayo, safe na tayo. Ha? Sa Bisaya, kabulahan na tayo. Sa Tagalog, blessed, mapapala na tayo. Sa English, blessed na ang church ngayon sa panahon ito. Sa church age na ito, hallelujah, ang church safe na. Dahil in-establish na ng Panginoon, hallelujah, ang church ngayon, tinanggap mo na ang kanyang ebanghelyo, hallelujah, tinanggap mo na ang pagsisisi, ang bautismo sa pangalan ni Jesus, at ang pagbabagong buhay, tinanggap mo na, safe ka na. Yes. Wala ka ng katatakutan. Ano man ang mangyari, pagsubok, wala yan. Problema, wala yan. Kahirapan, wala yan. Call upon the name of the Lord, and you will be saved. Call His name. Yes. Hallelujah. Wala ka ng katatakutan. Ang dami ng propesya. Hallelujah. Na malapit na talaga ang Panginoon. Totoo yun. Kasi matindi na ngayon. Hindi natin ayaw mo. Mga nangyayari ngayon. Ha? Pero mga kapatid, sa totoo lang, sabi ng Bible, hindi naman sa baha mga kapatid ko, ang mundo magunaw eh. Pero bakit mga kapatid, di ba? Kinokondisyon ng Diyos sa mga tao eh. Baha, puro baha. Pero sa totoo lang, sabi ng Bible, hindi naman baha eh. Gugunawin ba ng Diyos mga kapatid sa pamamagitan ng baha? Hindi niya ulitin yung nangyari kay Noah. Ngayon iba na mga kapatid ko eh. Apoy na eh. Pero bakit umuulan? Pag kumabagyo? Alam mo? Para ang tao mga kapatid, maalala talaga nila mga kapatid ko na hindi doon mga kapatid ang paraan ng Diyos. Ang nasusunod ang paraan ng Panginoon. Kaya magbantay ka palagi. Ingatan mo ang sarili mo. Mag-iingat ka talaga. Mag-iingat ka sa buhay mo. Pag-ingatan mo, magsimba ka palagi. Maglingkod ka. Dahil lahat daw ng gagawin mo ay may pakinabang sa iyo. May pakinabang ang pagsamba mo sa Diyos. May pakinabang sa tutulang. Tutuhanan na ito mga kapatid. Wala na pong biro-biro yan. Tutuhanan na ngayon ang paglilingkod sa Diyos. Ang maiwan tayo. Ang maiwan malaglag sa kamay ng Diyos tayo. Manituro ka na. Hallelujah. Dahil ito na ngayon ang sinabi ng chapter 24 ng Book of Matthew. Lahat yan nangyayari na. Magbasa kayo ng Revelation. Isa na lang ang hindi pa nangyayari. Yung reigning ng Antichrist. Pero ngayon, ang Espiritu niya nandito na. Yes, amen. Pag lumitaw na yan, tapos na. Tapos na ang paghihirap ng church. Kaya habang hindi pa, puri tayo sa mga tayo. Hindi nyo ba nararamdaman sa tuwing tayo magpupuri mga kapatid? Kumikilo sa presensya. Yes. Amen. Kinukondisyon niya talaga ang church. Kinukondisyon niya, pinapalakas niya talaga ang church ngayon. Sa church age na ito ngayon. Dahil gusto niya mamamala ito ng buhay mo lang. Huwag kayong maniwala doon sila lang maligtas. Baka hindi pa sila maligtas, isa kakahusgan nila. Kami lang, pag di kayo pumasok sa templo lang, hindi kayo maliligtas. Bakit? Bakit templo ang papasukin? Ang Espiritu ang papasok sa templo natin, tapos tayo papasok sa templo, gawa ng tao. Yes, amen. Kaya maniwala doon. Kami lang ligtas. Pag di kayo pumunta sa dating dati, kaya nga dati. Sabi ng Panginoon, bago na eh, bagong daan na. Sino? Daan ni Kristo na ang dadaanan mo. Huwag kayong dati. Yun totoo. Yes. Pero kami ligtas tayo. Basta't manatili lang tayo. Hindi po pwede sila lang mga kapatid. Ano ba si Lord? Sabi nga, lahat ng tumatawag sa Kanya maliligtas. Conform mo yun. Lahat ng tumanggap sa Kanya, sumunod sa Kanyang Ebanghelyo. The death, burial, and resurrection. Sabi ng Panginoon, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Yes. Tanggapin mo talaga ang pagsisisi, ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, at ang pagbabagong buhay. Kung wala ito, walang makakakita sa Panginoon. Amen. Kaya kailangan ng bagong buhay.
Palad tayo sa mga bisita namin, sa mga kapatid namin baguhan. Hindi na tayo bago ngayon. Nandito na tayo. Magpatuloy na tayo. Magsama-sama tayo. Hallelujah. Sa dulang ng Panginoon. Dahil titiyakin ko sa inyo, habang sumusunod tayo sa kanyang mga salita, hindi po tayo mapapahiya. Ang sino mong lumalapit sa akin, ay hindi ko ipinagpatuloy. Hallelujah. Kaya sabi ko nga, mga kapatid, wala akong ibang samahan na inaniban. Ito lang. Itong born again Christian na ito. Then alam ko, ito lang. Ang tamang daan, hindi natin daan, kundi tamang daan para kay Kristo. Amen.